107 verse 20. Praise the Lord. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Kaya napakahalaga ang salita ng Diyos. Dahil ito po yung magpapagaling at magbibigay ng deliverance sa mga ikakapahamak ng tao sa sanglibutang ito. Dahil ang banal na salita ng Diyos ito ay magiging effective lamang. Kailan ba niya ipapadala ang salita niya? Doon sa mga umiiyak sa Kanya ng buong puso, yung humahanap sa Diyos. If you are going to read this, Psalms 107 verse 20, yung mga ahead na mga verses at saka after this verse na mga verses, yung mga tao dito gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng kasamaan sa Diyos, tumatalikod sa Diyos, grieving the living God. Pero in spite of that, pag dumating na ang panahon, sila ay magpakumbaba, sila ay magsisisi. Ito na ang ginagawa ng Diyos, pinapadala niya ang kanyang salita para sa kanilang kapatawaran, una sa lahat. Ikalawa, para sa kagalingan ng kanilang anumang karamdaman, anumang curse, anumang plague na dumating sa buhay nila, caused by sin, caused by iniquity. Kaya ang salita ng Diyos, ito yung magpapagaling. Itinan mo yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then when I hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land. So ang Word of God, usually, pinapadala ito ng Diyos to rescue. Pinapadala ito ng Diyos for healing. Pinapadala ito ng Diyos for forgiveness. So doon ito pinapadala ng Diyos sa mga tao na nagpapakumbaba, na nagsisisi ng buong puso. Tingnan mo, meron ditong isang centurion sa Bible na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang servant ay nagkaroon ng malubhang sakit. Pero sa isip niya, he is not worthy that Jesus Christ will visit his house. Ang hiningi na lang niya kay Lord Jesus, just speak the word and my servant be healed. Alam mo, ang ating Panginoong Kristo was impressed of that person. Sabi ni Lord Jesus Christ, dami-daming tao dito sa Israel. Hindi pa ako nakakita ng ganitong uri na pananampalataya ng taong ito. Nasabihin ko lang yung salita, gagaling na yung servant niya. Tapos ang sabi ni Lord Jesus sa kanya, because of your faith, nasabihin ko lang yung salita, gagaling yung servant mo, so let it be done. Nangyari, pagdating niya doon sa bahay, gumaling ang kanyang servant. So meaning to say, yung Word of God, pag ito ay pinadala at yung pinadalhan ay may pananampalataya, magkakaroon ito ng effectivity. Magkakaroon ito ng power. Magkakaroon ito. Kaya nga sinabi diyan, for the kingdom of God is not in word. What do you mean of that? The kingdom of God or the gospel of the kingdom of God, it is not just written in a book. It is not just being form of letters, words, whatever. But the kingdom of God is not in word, but in power. But the question is, kailan maging powerful? Kailan maging strong? Kailan maging effective ang word of God to those who will believe? Doon sa mga maniniwala. So kaya itong taong ito, example ito. Basahin natin. Matthew 8 verse 8. Praise the Lord. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Yes. Ganun ka makapangyarihan ang salita ng Diyos.
Napakaraming salita ng Diyos na nakasulat sa banal na salita. Ang kailangan lang natin, kalakipan natin ito ng pananampalataya. Kailangan natin ito paniwalaan. Kaya ang ating Panginoong Kristo nung sumasama pa siya sa mga disipulo, minsan dinalagay sila sa mga sitwasyon na sinusubukan yung kanilang pananampalataya. Kaya ang Diyos, He is trying the righteous. The Lord trieth the righteous. Kaya itong pagsubok natin, itong faith natin, sinusubukan ito ng Diyos. Di ba? Nung sumakay sila ng boat, tapos ang ginawa ni Lord Jesus Christ, sadya niyang ginawa nandoon sa hinds, part of the boat. Sadya niyang ginawa na natulog siya. Tulog siya. So, meaning to say, to test the faith of His disciples, nagpadala siya ng malakas na hangin. Nagpadala siya ng mga malalaking waves until yung boat nila almost filled with water. So ang reaction ngayon ng mga disciples, natakot sila. Sabi nila, Lord, carest thou not that we perish? Hindi ka ba nababahala na tayo ay mapapahamak na? Di ba anong sagot ng ating Panginoong Kristo? Why are ye so fearful, O men little of faith? Bakit kayo natatakot, mga munting pananampalataya? So, sa buhay natin, tinitest yung faith natin sa Diyos. Saan tinitest? Sa salita niya. Whether we believe it, whether we trust in His Word. Pag anong sabihin ng ating Panginoong Kristo, meron naman ditong isang tao na isang leper. Meron siyang tinatawag na sakit na leprosy. Lumapit siya kay Lord Jesus. Sabi niya, Lord, can you make me clean? Pwede bang linisin mo ako? Pwede bang pagalingin mo ako? Anong ginawa ni Lord Jesus? Dahil yung tao na yan naniwala sa Kanya, naniwala sa Kanyang kakayahan, naniwala sa Kanyang mga pangako, naniwala sa Kanyang promise. Sinabi lang ni Lord Jesus, hindi na siya kumuha ng buhangin para linisin, hindi na siya kumuha ng sabon, hindi na siya kumuha ng kung ano yung pampalinis. Wala. Sinabi niya lang ang Kanyang salita. Ayon sa kanyang faith. Basahin natin. Matthew 8 verse 3. Praise the Lord. And Jesus put forth His hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was clean. Yan. Cleanse. Tingnan mo. After na, hindi ito kasama sa 10, isa lang itong taong ito, lumapit sa kanya. And Jesus put forth His hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately his leprosy was cleansed. Sinalita lang ni Lord Jesus ang gusto niyang mangyari doon sa taong naniniwala sa Kanya. Nangyari. Natupad sa Kanyang buhay. Kaya sa buhay natin, napaka-importante ito. Kung anong sasabihin ng Diyos, mangyayari talaga yan. But, kung gusto mo ng healing, gusto mo ng solution of problem, maniwala ka. Pero meron ding mga sinasabi ang Diyos na warnings, na pag ikaw ay hindi naniwala at hindi nagpakumbaba, hindi nagsisi, ito ang sasabihin niya, you will come to damnation. Mangyayari din yan. Either ikasasama man, ikabubuti man, ayon sa resulta ng ginagawa mo, ayon sa Kanyang sinasalita. Pag ginawa mo yan, ginawa mo ito ang maging resulta, ito ang magiging consequence. Lahat yan mangyayari. Hindi yan. Tingnan mo yung tao dito sa Bible na naalala niyo yung Siege of Samaria na nagkaroon ng pinalibutan sila ng kaaway para walang makapasok na pagkain to
to supply their food inside of Samaria. At wala ding makalabas to take food from outside to be brought in para madala sa loob. Hanggang dumating ang panahon, napaka-hirap na ng kalagayan nila hanggang nag-away na yung magkaibigan na mga pareho ina. Nakaya na nilang lutuin yung anak ng isa. Nung turn na ng isa as what she promised, after maubos natin yung anak mo, it's my turn. I'm going to make my own son to be cooked. Ngayon, nagbago yung isip ng babae. Naubos na niya yung kinain. Grabe, hindi basta-bastang hirap talaga. Pag-turn na niya, hindi na niya binigay ang anak niya. Gi-spared na niya yung anak niya. So nagkaroon ngayon ng commotion, nagkaroon ngayon ng argument. Nakarating ito sa hari dahil yung hari napadaan. Narinig niya yung conversation. Doon niya napagtanto na matindi na ang gutom, matindi na ang hirap. Kaya walang ibang naisip ang hari. Meron din siyang faith sa Diyos. Sabi niya, except the man of God or the prophet of God shall stand in this moment. Hindi masultas itong problemang ito. So pinatawag si Prophet Elisha. Nung tinawag, yun ang lumabas sa bibig na God put His word into the mouth of His prophet. Bukas sa ganitong oras, mura ang pagkain sa gate of Samaria. Ito namang tao na kung saan doon sumasandal yung hari, ipalagay na lang natin bodyguard, close-in bodyguard ng hari. Nagsalita ng negatibo. Wala siyang paniniwala. Parang nagkaroon siya ng mockery. Maliban buksan ng bintana ng langit, hindi ito mangyayari. Lumabas naman sa bibig ng propeta, you can see it, but you cannot taste. Lahat yan, led by the Spirit of God to speak those words. So anong nangyari? The impossible things was done. Ang apat na mga lepers nandoon sa labas. Sabi nila, kung papasok tayo sa loob ng Samaria together with our brethren, gutom, we shall die. Kung magpunta naman tayo doon sa unahan, sa kampo ng ating mga kaaway, we might be killed by them. But if they will let us live, there is food, we might live. So there is a chance. Sa loob ng Samaria, 0 chance to live, to survive. Doon sa kampo, 50-50. So they decided to proceed to the camp of their enemies. Alam mo naman mga kitongin na yung kanilang lapalapa, may mga sugat yan. So hindi mo yan silang maasahan na makatakbo o marinig halos yung kanilang yapak dahil sa dahan-dahan. Ang ginawa ng ating buhay na Diyos, yung kanilang mga yapak, ginawang ibang sound effect sa kanilang mga pakinig. Ang narinig nila, mga karwahe, mga kabayo na approaching sa kampo at mga sigaw ng mga matatapang na mga sundalo. So sabi ng commander, nag-hire ang ating kaaway ng hukbo na marami. Let us run, let us retreat. Huwag na nating dalhin ang mga gamit natin. Let us save our lives. So hindi na nila tiningnan, hindi na nila, basta yung sound lang binasihan nila. They run from their camp. Pagdating ngayon ng mga kitongin doon, walang isang tao na kumikilos. Sabi nila, baka trap ito. Baka nagtago sila para lang tayo makapasok. Hanggang dumating na sila sa inner part of the camp, wala talagang tao. Hanggang pinatuloy nila to the hinds part. Hanggang lumabas na sila sa kampaminto. Ang napansin nila, maraming mga damit na nagkalat. Indication na ang mga tao nagmamadaling tumakbo. So nakatanim sa isip nila,
Lumayas na sila. Pagtingin nila doon sa food supply, ang daming food. Ang una nilang ginawa, kain muna tayo. Habang kumakain sila at nabusog na sila, nakonsensya sila. Sabi nila, nabusog tayo, samantalang ang mga kapatiran natin nagugutom. Pag hindi natin ito i-share, i-report, bakit sumpain tayo ng Diyos? Because God spoke His word na bukas din mura ang pagkain sa Samaria. So they reported. Ang hari, sabi niya, this is a trap. Trap ito. So, nagpadala ng mga magsisearch. Positive. Wala ng tao doon. So, the food is being brought to Samaria. Natupad yung sinabi ng propeta. Pero, para sa mga hindi naniniwala, hindi ito naging kapaki-pakinabang or advantage or privilege, but it is for their destruction. Kaya the same word of God, to those who believe, salvation. To those who will not believe, it is an opposite of the salvation. So the same the word of God. Kaya nga sinabi diyan, we preach the word of God in sincerity and in truth. We do not corrupt the word of God, but we speak in Christ Jesus. To those who will believe shall be saved, to those who will not believe shall be condemned. So ibig sabihin yan, ang word of God, it will take positive effect to those who will believe, but it will take effect negative to those who will not believe. Kaya dito sa mga events ng ating Panginoong Hesukristo, the word of God is bringing salvation, healing, solution of the problem to those who will believe. Kaya tayo sa buhay natin, napuno tayo sa salita ng Diyos. But the question is, did we believe all what He said? You must believe. I must believe in order to avail His good promises. Praise the Lord. Sigurado yan. Mangyayari talaga yan. Basahin natin ang Psalms 33, verse 9. Praise the Lord. For He spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Yes. Saan pinatunayan ng Diyos na pag siya'y nagsalita, nangyari, pag siya'y nagutos, tatayo ng matibay. How He proved it and how it was being done. Basahin natin. Psalms 33, verse 6. Praise the Lord. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Yan. Kung tutuusin mo yung heavens, pag tingnan natin yung kalangitan na nilalang at nalalang na, how He made it, sinabi niya lang. So ganun ka powerful yung salita ng Diyos. By the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of His mouth. Sinalita niya lang lahat yan. At nangyari po ito. Ano ba yung unang ginawa ng Diyos? Sinabi niya, basahin natin. Genesis 1 verse 3. Praise the Lord. And God said, let there be light, and there was light. Yes. And God said, let there be light, and there was light. Sinabi niya lang. So, dami niyang sinabi dito sa banal na salita na mga good promises. Paniwalaan natin lahat yan. Huwag natin yang pag-alinlangan. Alam mo, hindi ko makalimutan yung nangyari kay Sister Merly. Nandito pa yung mga amo niya kasama natin sa devotional, Brother Pubs and Sister Susan. Nahulog yan siya sa ceiling, from the ceiling. Bakit siya nandoon sa ceiling? May pintuan naman. Naiwan yung susi sa bahay na siya yung responsible na magdala. So to please the masters, umuwi siya ahead sa kanyang mga amo. Umakyat siya doon sa front na meron doong tawag yan yung trusses. Pumasok siya doon,
sa ibabaw ng ceiling. Ang nangyari ngayon, siguro gumapang siya doon, kung anong ginawa niya doon, may ceiling doon na timingan na maybe hindi kayang i-carry yung weight niya, natanggal yung ceiling. Ano man lang yung pako niya, halos wala mang ulo yan. Kaya nga finishing nail, pag sinabing finishing nail, maliliit lang yung ulo niya para hindi mahalata. Nahulog. At ang nahulugan niya is tile, flooring. Bumagsak yung dito niya. For 3 days, hindi nakalakad na nakatayo. Hindi. Ang ginawa niya lang, ay niikog man siya sa iyang mga amo. Naglinis pa rin sa bahay, kahit hindi na makalakad. Ang ginawa niya, nagsakay na lang siya ng carpet or trapo, yung rug. Yun ang sinasakyan niya, nagbubuksay siya sa kanyang kamay, sa palm niya, sa flooring, para makakatulong. 3 days na. Doon pa nag-request, Sister Susan, Bradchit, ampuy si Merly, Sister Merly, nahulog sa ceiling. 3 days na di kalakaw. Nilagay lang ng Diyos yung word sa bibig ko. Sabi ko, ikaw, spinal column na na-disalign, cause na na-cripple si Sister Merly, you will be put into place, the proper place. In Jesus' name. So, na-feel mismo ni Sister Merly na merong lumagutok. Tok! Ganon. So, it was fulfilled as what I uttered. And that word is the word of God being put into my mouth to be spoken para salitain. So, yan ang word of God. Meron talaga siyang power to be fulfilled. May performance talaga. Since then, until now, wala ka nang marinig na complaint sa kanyang problem na naranasan. Daming mga magtawag ng mga emergency, Pastor, magpa-pray ako, grabe yung sakit ko, nanginginig ako. Tapos nandoon sa bundok. O saan pala yung pastor nyo dyan? Nagpaalam sa amin, bumaba sa baryo. Hindi ko na matiis. So emergency. So sabi ko, sige, pray tayo. So sa ilang beses nga na sitwasyon, hindi ko na na-check yung mga tao na na-prayhan ko. Until I visited their place, doon na sila nagsalita. Pastor, after biya sa imuhang prayer, nawala dayon ang akong gibati nga, pagkurog-kurog, nawala dayon na akong kalintura. Because God is sending His word through His servants. Meron talagang fulfillment yan. And yung pinadalaan nito, dahil naniwala, nagkaroon ito ng fulfillment. So sa buhay natin, napakaraming promises ang Diyos. Good promises ha. Kailangan natin yan paniniwalaan dahil lahat yan mangyayari sa buhay natin. Hindi yan magsisinungaling, magpakailan paman. Praise the Lord. Pero mag-ingat lang tayo to handle the Word of God. Let us handle the Word of God with carefulness. Kasi pag hindi natin yan i-handle carefully, hahaluan natin yan ng ating emotion sa flesh. Baka maging katulad tayo ni Moses. Ang sinabi lang ng Diyos sa kanya, Moses, since the congregation is asking water to drink, bring the rod, but speak to the rock. Ang sinabi lang niya, magsalita ka sa bato. Tubig, maglabas ka sa bato. Kaso, hindi na-handle ni Moses yung emotion niya. Instead of speaking to the rock, and the water will gush out. Hindi. Pinalo niya eh. Out of his anger. Doon ngayon nagkaroon ng change ang plan ang Diyos sa kanya. Imbis Moses should bring the people to the land of promise, sabi ang Diyos, hindi ka na makapasok sa land of promise. I will just let you see
the overview of the land of promise. I will cause you to go up to the mountain, the Mount Pisgah, where the land of promise could be overviewed. Doon na rin siya namatay. Doon na rin siya kinuha ng Panginoong Diyos. When in fact, kung basahin natin, Moses, the strength of Moses was not abated. Neither his eyes. Nagkaroon ito ng obscurity. Hindi nang labo ang paningin niya, hindi nag-abate yung kanyang lakas. As is. Pero dahil God decided na hanggang dyan lang siya, kinuha siya ng Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basahin natin ang nangyari sa akto. Sige, Numbers 20, verse 8. Praise the Lord. And the rod, take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock, so thou shalt give the congregation and their beast drink. Yan. Yan ang instruction ng Diyos. But in the actual action of Moses, he smote the rock. Pinalo niya ang rock. Hinampas niya ang rock with the rod. Kaya, let us therefore be careful handling the word of God. Praise the Lord. Mag-careful tayo. Isa itong malaking aral sa buhay po natin. Kailangan talaga, itong emotion natin, maaari talaga, control lang. No? He that speaketh the oracle of God must speak with all simplicity and humbleness and meekness. So lahat yan, nangyari yan, yung mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos, but we must be very careful how to handle the Word of God. Kasi grabe, kahit ano pang bagay na imposible para sa atin, pag ang Diyos magbigay ng mensahe, talaga mangyari. Basahin natin. Psalms 148, 5 and 6. Praise the Lord. Let them praise the name of the Lord, for he commanded, and they were created. He has also established them forever and ever. He has made a decree which shall not pass. Yan. Grabe. Itong pag-create niya lang ng universe, yung mga heavenly bodies, pati itong earth na ito, hindi basta-basta ito. Imagine, magtapon ka lang ng buto dyan sa lupa, pagtubo na. Pagtubo, magbunga pa, kamakain mo kaagad. Hindi nga ako nag-expect yung durian dyan na naitanim. I don't know, from Brad Samuel ata yung binhi. Binigay tapos tinanim. O, bigla na lang nag-report sa akin si Brad Danny na, Pastor, namunga na yung durian tsaka avocado. How wonderfully grown at nakain na nila yung dalawang hulog. Napakatamis, napakasarap na durian. Yan, dito lang yan sa lupa. How about the heavenly bodies? How they move, how they perform the activities daily, yearly, centuries, kung ano-ano pang ilang decades, ilang centuries. They are following the decree of God. And sinabi dito, thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to thine ordinances. For all are thy servants. Tingnan mo. Na hindi lang yan. Hindi lang yung mga visible things na nilalang niya na napaka-amazing na nagawa, nalalang yung mga functions nila, the lesser light that will rule in the night, the greater light that will rule in the morning. Hanggang ngayon, we benefit the greater light to give us brightness in the day. Hanggang ngayon, na-benefit natin yung lesser light, the moon, during the night. Hindi talaga totally dark
o darkness ang gabi, meron pang maaninagan dahil sa lesser light. Paano ang ginawa ng Diyos yan? How long that have been made by God until now? They are following the ordinances of God because they are all His servants. Praise the Lord. Tingnan mo yung anak ng Diyos na merong connection sa Diyos. Joshua. Sabi ni Joshua, Lord, you have promised in one day you will deliver all our enemies into our hands. But, wala naman sigurong relo siguro noon. Tiningnan niya lang siguro yung araw na parang lumulubog na. The way I look at it, Lord, this can never be done in one day. Napakarami pa ng kaaway. Not unless, Lord, hihinto ang movement ng araw at ng buwan, that could be possible. Ano sabi ng Diyos? Okay, command the moon to be still. Command the sun to be still. Imagine, mapigilan mong movement niyan. Pero since the order is from Him who made it, napigilan. Praise the Lord. So meaning to say, itong lahat ng mga moving na mga heavenly bodies, they are following the ordinances of Him who made them. Pag sabihin ng Diyos na, I will give you the authority, Joshua, to speak my word and say, be still moon, be still sun. Dahil galing ang authority sa Diyos na lumalang sa kanila, they obeyed. That is how powerful is God through His words. Praise the Lord. Huminto. Hanggang nagpadala ang Diyos ng mga bato galing sa langit para maubos yung kaaway. Grabe. God has word of honor. At tinatayuan niya yung pangako niya in one day. Nangyari yon. Kaya, ganun sa buhay po natin. Pag mayroon tayong magandang relasyon sa Diyos, anong sasabihin mo? Matutupad. Not because of who you are, but because that is the Word of God. Ganon ka. Tingnan mo si Lord Jesus. Tsaka hindi lang sa mga visible things ito sumusunod. Naalala niyo yung krusada ko dyan sa ano. Ito sa akin lang na experience. Wala pang kasali kay Pastor Samuel Gabre. Ang daming mga miracles nangyari. Grabe. Pag sinabi ni Pastor, anong gusto niyo maglindol bago kayo maglapit? Lumindol biya. Sa Compostela nangyari yan. Anong lalabas sa bibig ng alagad ng Diyos? Nung nagkrusada kami sa Compostela, adjacent na sa Nabunturan, parang rice field yun. Doon kami sa, tawag nito, dryer. Alam mo yung dryer, walang atip yan, walang shade, open yan. Sabi ni Brad Benito sa akin, Brad Chit, taligsik na, piting ituma sa panganod, kusog kayo ng ulan, sugod na ta, bahalag. Abtan tag-ulan, basta makahatag lang ka sa Word of God. Nilagay man ni Jesus yung word niya sa bibig ko, ulan, malis kayo. Ay, bigla bitang humangin. Umalis talaga sila. Pagtingin ko sa langit, parang zipper na bumukas na liwanag. As we started, until we finished, in the late in the evening, until we went back to the place where we came, ulan. So, ganun ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Grabe. Ngayon, hindi lang yan gagawin ng Diyos sa mga visible things. Kaya rin gawin ng Diyos sa mga invisible things. Bakit you are speaking, Pastor, invisible things? Dahil tayo na nandito sa lupa na mga visible human being, meron tayo ditong kasama na mga invisible creatures of God. That is why may mga punong kahoy dito na paboritong tinitirahan ng mga invisible creatures of God. Yung baliti trees. Alam mo magbiyahe ka dyan from Digos, papuntang Solop. Sabi ni Brother Silio sa akin, as engineer sa DPWH, meron silang history sa paggawa dyan. Sabi ko sa
kay Brad Celio. Brad Cel, street taning kasadaha oy. Pero pag abot sa unahan, niliko lang gamay. Ya street na pod kaayo. Alam mo yung sabi sa akin ni Brad Celio, ang plano talaga nito sa DPWH, walang liko, straight lang. Pero meron silang iniwasan. Ano yun? Baliti tree. Bakit hindi nila naputol? Walang makaputol. Every time na may magputol, magkasakit or mamatay. Every time na attempt nila ng mga bulldozer o yung mga heavy equipments para hilahin, hindi kaya. So ang ginawa nila, iniwasan na lang nila. Iba na lang sila ng Kasi may mga nakatira dyan na mga invisible creatures of God. Ganon din ang ating Panginoong Kristo. Pag mag-cast out siya ng mga invisible creatures of God, susunod yan sila. Kasi they are being under His authority. Basahin natin yan. Mark 1:25 hanggang 27. Praise the Lord. And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the unclean spirit had torn him, and cried with a loud voice, he came out of him. And they were all amazed, insomuch that they questioned among themselves, saying, What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. Yan. Spirits, meaning to say, invisible, unseen, but unclean spirit. Naging unclean sila dahil they are being defiled by sin. Binagsak dito sa lupa. So naging makasalamuha natin yan sila. Alam nyo dyan sa nabili ni Brad Ray, na lupa dyan sa Matalang. Ni-request tayo na i-cast out yung baliti. Kasi ang mga kapitbahay, hindi talaga nila maputol. Natamaan sa lupa ni Brad Ray, sa nabili niya. And then, punta kami doon. Cast out. Because Lord Jesus, as you gave us authority, according to your word, Matthew chapter 10, 7 and 8. Casting out of demons. Sabi ko, ikaw, masamang espiritu na nakatira dito sa Baliti. Lumayas kayo. Punta kayo sa Indonesia lahat. Malis na kayo dito. In Jesus' name. Pagputol, walang nangyari. Hanggang uprooted siya. Walang nangyari. Ang dami ng mga baliti trees na na-cast out natin na hindi kayang putulin ng mga sanay nagmagputol ng mga kahoy. Pero sa salita lang ng Diyos, lumalayas sila. Praise the Lord. Ganon ka makapangyarihan. Tested ang salita ng Diyos. Pag sinalita natin ito. Kasi lahat, visible or invisible, they are created by our Master. They are created by God, our God. Basa, last verse. Colossians 1:16. Praise the Lord. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions, or principalities or powers. All things were created by him and for him. Yan. Lahat nilalang niya. Lahat ng bagay nilalang niya. Ang nasa langit at ang nasa lupa, visible and invisible, kasama na yung mga fallen angels, kasama na rin yung mga faithful angels na sa langit. Whether they may be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. So, yung Master natin, yung ating tagapagligtas, yung ating buhay na Diyos na ating Panginoong Kristo, siya yung merong authority. Kaya sabi niya, all power is given unto me, both heaven and in earth. As you go, huwag kayong matakot. You are under my authority. And if you are under my authority, nobody can resist you. Kaya sa buhay natin, mahalaga yung mga pangako ng Diyos, paniwalaan natin para magkakaroon ito ng fulfillment. Basta
doon lang tayo tititik sa mabubuting pangako. Praise the Lord. Kasi may pangako din ang Diyos na masama. Sa mga disobedient, sa mga hindi maniniwala sa Kanya, nangako siya, mapahamak ka. Kaya merong good promises, merong bad promises. Dalawa lang yan. Merong daan ng buhay, merong daan ng kamatayan. Merong mag-spend ng eternal life, meron din mag-spend ng eternal death. Lahat yan, galing yan sa Diyos. Kaya, doon na tayo pipili sa ikaliligtas, ikabubuhay natin, which God recommended. Alam mo, nag-recommend ng Diyos, choose life, sabi niya. Hate evil, love the good. Kaya, salamat tayo na lagi tayong ginaguide ng ating Panginoon Diyos. So, He sent His word and He healed them and delivered them from their destructions. Kanino? Sa mga taong magpakumbaba, sa mga taong magsisisi, sa mga taong hihingi ng awa sa Diyos. So, paano yan gagawin ng Diyos? Ipapadala niya ang mga servants niya. Kaya, we must be ready where God will send us. And God knows who are they, where are they. Basta gawa lang tayo ng gawa sa pinapagawa ng Diyos sa atin. And let us speak His words. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.